So, ayaw nang payagan ni Pangulong Duterte na tuloy-tuloy pang tahakin ni VP Sara ang politics. Kasi nag-iisang babae yan sa unang pamilya niya, 'di ba, bago si Kitty. Eh, si Kitty is nag-iisang anak lang naman yan kay Ma'am Hanilet. Pero sa unang pamilya ni FPRD, si VP Sara, unika iha. So, love na love niya yan, 'di ba, gusto niyang protektahan. Tapos may lahi pa, German blood pa, 'di ba? So, ayaw niyang maranasan ni VP Sara yung naranasan ni dating Pangulong Duterte. Noon, alam niyo naman ang ating, dating Pangulo, may mga ginawa rin naman niya na siguro labag sa kalooban niya, kaya lang kailangan niyang magpaka-Machiavellian baga. Oh, si Kuting may pautot-ot Machiavellian, di naman niya alam yung, may nakausap kami sa SMNI, sabi niya siguro may nag-leak talaga ng questionnaires ng, hello. May nakausap kami sa SMNI na sabi niya, siguro may nag-leak noon kay Marcos Jr. ng mga questionnaires, kaya napaghandaan niya yung aming debate. Sabi namin, paano kaya yun? Siguro isa sa mga judges, no? Baka si Clarita Carlos na bulag-bulagan na ngayon, akala natin intelihenteng academian. Si matanda ay nasisilaw rin pala. At least sabi ni Miss Marlica, no? Matanda ka na, wala ka pang pinagkatandaan. Tapos, propesora pa ng UP, tapos ganun, di ba? Baka si Clarita, hindi kaya si Clarita Carlos ang nag-leak ng mga question. Kasi ang gaganda ng mga tanong niya nun, mga quad-quad. Di ba yung quad? O ngayon naman ang quadcom sa halot sa Pilipinas. Galing-galing ni Kuting sa ano nun sa interview sa presidential debate ng SMNI sa Okada. So tapos ngayon kapag tinanong mo ng gulatan sa ambush interview, nagdudubi-dubi-dap-dap, tapos 'di ba? Natataranta. Kung hindi kaya sumagot, tatawa na lang. Tapos aalis. Yung asawa naman niya tatakbo, papatweetams. Tapos may mga ano, 'di ba, may mga directives sila or may mga ano sila, may mga binibigay silang parang notification or whatever na bawal i-ambush interview si Kuting pag pupunta sa isang lugar. Akala natin kaya ayaw yung umattend sa mga presidential debates noon ng mga media, just like GMA, dahil nga galit siya kay Jessica Soho. Yung pala, hindi talaga niya kaya yung mga presidential debate. Hindi natin na ano yun, no, hindi pumasok sa isip natin na kung ano man ang iba to sa yung putik, kung tinawag man kayo noong magnanakaw, mamamatay tao, kurakot, harapin mo, dapat may balls ka, tatakbo ka bilang pangulo, lahat ng iba to sa yung maduming putik, sanggahin mo, linisin mo, tanggapin mo, maglinis ka ng katawan ko, talagang malinis ka. Di pumasok sa isip natin yun, ano? Nag-warning pa si PRRD noon, may presidente tayong bangag, bangag, bangag. Hindi tayo nakinig. Salamat po. Kung sino man ang nagpakulay na yan. Oh. So, yeah, from Saudi. So, ayaw ni Pangulong Duterte na tahakin pa ni VP Sara or maybe one day gumawa rin ng mga bagay-bagay na sa tingin niya ay labag sa kanyang kalooban, kaya lang dahil nga siya ay presidente, kailangan niya maging matapang, kailangan niya maging kamay na bakal dahil ang inabot ni Pangulong Duterte noon ay pati mga pulis ay involved sa droga, talamak ang korupsyon at kalakaran ng droga. Right? Kung si PRRD noon literal may sinipa, may inundayan talaga, may sinuntok talaga as in literal, ayaw niyang humantong si VP Sara sa ganun na panununtok na ulit ng sheriff. Well, gusto namin yung PRRD kung nanuntok na si VP Sara noon, di ba? Kung siya may nanapok noon, dapat may masapok siya ngayong senadora na antipatika. O kaya naman yung kalalabas lang ng kulungan tapos ang nag-iinarte pa sa pag-i-English na akala mo naman hindi pumapangkos ng banana. Gusto namin makakita ng panibagong pananapok, PRRD, ano ba? Lalo pa ngayon, mga ate at kuya, bumabaha ang droga. So, gustuhin man natin na si VP Sara ay huwag na ni PRRD patakbuhin sa 2028 or hindi ayaw na niyang pumayag na maging pangulo yan one day. PRRD ay mandato ni VP Sara yan eh. Kung si Kuting ma-overdose ngayong taon ng, 'di ba, sa paggamit yun ng pulveron, matisod, mabagbagang eroplano, 'di ba, mangisay, o maimbalido, o kaya naman ma-people power, tingin ko kasi hinog na 'di ba, no? Sabi nga nung kausap namin kagabi sa EDSA Shrine, we are at the breaking point already. Hello to you, sir. Nasa breaking point na daw tayo, kailangan nang matapos ito.
Hindi na dapat patagalin pa ng taong bayan habang tumatagal, dumarami ang nananakaw, lumalakas ang pwersa nila, nakaka-recover sila sa mga isyung, supposedly nagpabagsak na sa kanila or dapat 'di ba, nasa-survive nila. Yung Polvoron video na-survive nila, yung PIDEA leaks na-survive nila, si Miss Cathy Binag na-survive nila. Ano pa ang susunod na ibabato diyan, nakakayanan nila. Magkakasabwat, magkakakampi, kaibigan ng mga oligarchs, may pera. May power. Kailangan na 'tong tapusin. Tapos bumabaha ang droga, magiging aning-aning at bangag ang mga Pilipino to the point na konti na lang ang lalaban kasi ang utak ay diretso sa ano, nakatutok na lang sa paggamit ng droga. Sira na ang buhay, wala nang paki sa mga 'di ba, sa korapsyon kasi mismo sila na-corrupt na yung isip or wala na sa tamang pag-iisip. Alam niyo kasi balita, saan ba 'to? Liloan, Southern Leyte, 57 pieces heat sealed transparent plastic Chinese tea bag. So nakaselyo ng yung parang may heat press or something. Selyado, no? Tight. Oo. Tapos tea bag kunwari, tsaa, pero ang laman ay bawat bags ay mahigit 1 kilo ng shabu and it worth 6.8 million each. Math tayo. Punyeta. Talaga ba? Hoy, nakapag-like na baga. Like, mga Mawinians. So, ang bawat bag na nakuha na kunwari tsaa, at ang label pa ay dagwanyin. Hindi ko alam kung pwede itong double-edged sword or something. Kasi China, yung brand ng, well, Chinese tea nga kasi, dagwanyin pa. So, pwedeng masiraan ang bansang China na nakakapagpuslit ng droga. Ay, anong klaseng gobyerno meron tayo at custom kung nasasalisihan tayo at napupuslitan tayo ng drogang galing China. Sa China kasi hindi yan magagawa, may bitay sila. So ang mga incheck dito nagninegosyo, baka dito rin piniprint yung label, right? Hindi naman necessarily galing China yan eh. Dito na rin yan. Tapos ililabel na lang kung mga Chinese yung mga drug lords na nandito eh. Kung sa China nila yung ginagawa, ay bitay yan. Kaya dito nagninegosyo ng illegal ang mga incheck. Okay, 6.8 million each. Okay, 6.8. Ay, teka. Mhm. Okay, i-multiply natin sa yun nga, may around 400 billion pala sa 57 pieces. 387 million, so around 400 million, nandun na pala yung computation. Sakay ng isang van na nasabat sa Liloan Port Terminal sa Southern Leyte. Diyos ko po. Sabi na nag-post si Maria Gemma Destriza, Lord, please heal our land. Bumabaha ang droga ngayon. Yan ang resulta ng campaign against illegal drugs ni Kuting at ni Abalos Los na ang kanilang demand or ano tawag dyan, or what directive ay dapat walang mapaslang. Bloodless, kuning-kuning. Ang gandang pakinggan, bloodless. Para bagang, 'di ba, bina-value nila ang buhay ng Diyos ko, mga pulis naman ngayon pag tinanong mo, 'di ba, anong sabi ni ano, ni Marbil ba 'yun? Tapos yung kanilang spokesperson, yung PNP, yung babae, sino 'yun, anong sabi? Ano kasi daw, kaya naman may mga nagdodroga dahil din sa ekonomiya natin. Gusto lang naman nilang i-extend yung kanilang working hours, siyempre puyatan, mga driver, kuno. 'Yun nga ang nakakatakot, mga siraulong mga pulis, Ginoo ko, pulis na nga na 'to rin. May tiwala ka bang sumakay sa tricycle driver, kahit sa habal driver, even sa jeepney driver, even sa bus driver na lango sa pulburon or sa asin? Na addict pala. Mga dad ko yun nakaranas ako makasakay ilang beses, hindi lang 3 beses. Yung isang driver ng jeep, gagahasain ako. May mga lalaki naman na talagang gusto'y akla. Bukod sa wala siya sa tamang katinuan, gusto niya akong iliko sa isang bakanting lote diyan sa Talisay, Batangas. Malapit-lapit doon sa na landslide.
Ililiko niya ako, hindi ko alam kung paano ko natakasan yung ano na yun, yung moment na yun parang may pumara lang na pasahero. Ako huling pasahero kasi niya ako, eh, papunta ako sa isang wedding. Oh, tapos sabi, "Saglit lang naman tayo, niliko niya yung jeep sa isang halamanan, sa isang parang ano 'yan, yung guard, yung mga may mga seedlings na naglakihan na nga yung iba, mukha ng forest yung nilikuan naming yun. Oh, may sumakay laang na panibagong pasahero, parang gano'n yung nangyari. Isang tricycle driver gano'n din, paspas din ang pagpapatakbo kasi nga nakahit-hit or nakasinghot, nakahigop. Oh, there's another bus driver na kaskasero din or isa pang nakuwento ko sa inyo dati, isang jeep din na babanggain niya yung kanyang ano, nakaaway na driver, babanggain niya yung jeep, nakikipaghabulan, ang dami niyang sakay. Mga tatpoy nakakatakot. Driver pa lang yun, iba pa yung mga tambay sa kanto na haharangin ka, ho-hold upin ka, sasaksakin ka, aagawin kung anong bitbit mo, baka may pera kang dala-dala, pambili nila ng droga the following day or maybe sa gabing 'yan. Kasi ang nasa isip po, panahon ni Noynoy, Diyos ko po, even elementary pupils, hindi lang high school students, even mga grade 5, grade 6, marunong ng mag-shabu. Oh, kaya PRRD, wala kaming pag-asa kay Kuting. Ang nakikita naming pag-asa si VP Sara lang. Piling-pili sa Diyos ko baka 1% lang, kung hindi man 5% ang matitino ngayong politiko or political clan. Lahat puro mga magnanakaw, ang daming involved sa droga kaya baha ngayon ang droga. Diyos ko pati elemental anong tumatakbo sa isip ng mga lalo yung mga batang mga adik? Kung paano sila makakadilihensya ng pera para sa gabi magja-jamming na naman sila. Oh, tapos kanya-kanyang toka yang mga 'yan, mga kabataan. May nakatoka kung saan maghahanap ng pot session o kung saan yung gaganapin yung kanilang pagdodroga, may nakatoka sa pagtutulak, may nakatoka sa pagre-repack. Sinisimulan nila sa ano, sa pang-aakit sa weed, 'di ba? Kapag nagwi-weed ka kasi 'di ba, ano naman ika 'to, maganda naman 'to, anong tawag dun, medicinal, keme-keme. So yung mga bata 'di ba, feeling nila ano sila, feeling nila 'di ba, nasa uso or hip sila or whatever. O dahil sila ay nagwi-weed, nagso-smoke ng weed, after ng weed gusto niyo ng malakas ang tama, o sige shabu naman. Ang lala ng problema ng droga panahon ni Ngoy-Ngoy, salamat umupo si PRRD, ngayon bumabalik ang panahon ng dilaw, ayan na ang patunay. Baha ang droga, sa Leyte pa lang yan. Kumusta naman ang Kamaynilaan? Okay? I was told, sabi ni Jun Abines, drug transactions today are delivered via riders and paid via GCash. PDEA agents are ordered not to arrest drug transactions in their area. How true. Yung mga PDEA agents pala, huwag niyong arestuhin pagka may mga transaction. Eh bakit yung sasabihin, anong silbi ng PDEA? Ay drug enforcers yung mga yan. Katulad ni former PDEA agent Jonathan Morales. Kung pinagbabawalan nyo sila sa pagtatrabaho nila, anong resulta? Kung ako pagbabawalan yung magturo sa loob ng classroom, anong gagawin ng mga bata? Hindi ang liligalig. Ako'y nakaupo lang doon. Maybe ako'y nag-ML na rin katulad ng mga estudyante. O kaya sabihin, bawal ako magturo, ay, yun yung directive ng ng principal. Huwag kang magturo. Trabaho mo bilang teacher, huwag kang magturo. Ano mangyayari sa classroom? Kumusta ang classroom management? Di ang gugulo ng mga estudyante. Di ang mga estudyante naglandian na lang at nag-ML-ML na lang din. Kung ang teacher ay nagbabasa lang ng nagbabasa pa ba ng pocketbook mo yun? Or ng mga yung mga, ano ba yan, yung online, tawag dyan no? Online books, whatever, online novels, what not. Anong gagawin ng teacher? Magti-TikTok na rin sa loob ng classroom kung ayaw magturo. PRRD, yan ang problema. Hindi pa natin nadi-discuss dito na muntik-muntikan na tayong masubo sa giyera. Kung hindi nyo pa napapanood yung live namin kagabi, November 1 pala, may pinadalang barko dyan sa West Philippine Sea, mabuti hindi raw pumatol ang inche. Kung di nyo napanood, balikan nyo yung live namin sa EDSA kagabi. Kaya gustuhin man namin PRRD na protektahan din si VP Sara and 'di ba?
pakinggan yung side mo bilang tatay na ayaw mo namang maghirap ang anak mo kasi babae nga yan, nakikita naman namin na malakas ang personalidad ni VP Sara, eh. In fact, parang ano, kahit babae yan, hindi nga dapat sinasabi yun 'no, parang ano ba tawag diyan, napaka hindi racist, eh, sexist, right? Napaka-sexist naman kapagka minamaliit natin ang kababaihan. Physically, correct, malakas ang lalaki. Pero ang mga babae emotionally strong 'yan kumpara sa lalaki. So hindi man maganda naman ang build ni VP Sara, anyway hindi naman niya kailangan bunong braso bilang pangulo. Kaya niya 'to, lalo't emotionally strong ang mga babae, kaya niya 'to. Kaya niyang lalo't bata, mahal na dating Pangulong, Duterte, lalo't bata pa ang iyong anak, 'di ba? Kung ang ibang lalaki hindi takot sa isang babae or kahit kaninong babae, may mga lalaki kasi na hindi nai-intimidate sa mga ano, eh, kababaihan, right? Kahit na kapagka ang babae ay, dominante tatawagin nilang biatch, right? May ibang lalaki na hindi talaga susunod at hindi matatakot sa babae, well, abangan natin PRRD, malay mo may masampulan ng bitay si VP Sara one day. Or maybe may masapok na ulit siya, baka this time hindi na sheriff, baka kongresista, masapok niya. Can't wait. No? Gusto namin makita na manabog ang ngipin ni Romualdez at saka ni Zaldico. Gamit ang kamao ni VP Sara, why not? 'Di ba? Oh, kaya niya 'yan lalo't nasa likod niya ang taong bayan. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. And nga pala, dalawang babaeng leaders meron na tayo, eh, 'no, si Gloria at saka si Cory. It's about time na may makita kaming babaeng Duterte. Oh, kasi si Cory wala namang kwenta noon. Si Gloring, ewan ko, suplada. Pero kakampi daw natin 'yan ngayon. Okay, madam. Madam, hello, shout out to you at sa mga ano mo, sa mga staff mo 'no, ni Madam Gloring. But it's about time na magkaroon tayo ng panibagong babaeng presidente, pero hindi naman kailangan maging lalaki para maging successful. Tama ba? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe na rin.